Huwag niyo hong dibdibin kasi pagka yung mga yan, inisip yung pananakot nila, madidepress ho kayo. Magkakaroon kayo na anxiety. Hindi naman ho matatapos dun. Diba? Kunwari nakabayad kayo, hindi matatapos ang anxiety tsaka depression. Habang buhay niyo yung dala yan. Oh. Yan ho ang gusto ng mga damuhong online lending apps na yan, mga abusado na yan. Oh. Kaya huwag niyo ho silang hayaan na gawin sa inyo yun. Lakasan niyo ho ang loob ninyo. No? Labanan niyo yan. Hindi yan dapat kinikimkim o iniisip. No? Maghanap kayo ng tao na makakausap po ninyo. Di ba? Ganun ang gawin po ninyo. May nagtanong sa akin, Boss Rai, ask ko lang po kung totoo po ito. We notice a lot of broken promises, intentional dropping calls, ghost calls, and pretending that you will pay on that day. Your valid ID will be used for banning and reported as a bad debtor in all lending company. It may also affect any process of government loan issues. Please stop reasoning off and find a way to settle it today. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? At maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng katanungan. Pero bago natin siya sagutin, imbitahin ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin ho natin itong panibago na ng mga kabugukan ng mga online lending apps. Okay. Sabi po nila, napansin daw ho nila na maraming broken promises. Okay? At intentional dropping of calls tsaka ghost calls. Okay, unahin mo natin yung broken promise. Okay, sa broken promise kasama naman ho sa paniningil talaga yan eh. Okay, meron ho talaga or dumarating ho talaga yung panahon, no, na kunwari ho nangako yung kliyente, no, hindi ho makakatupad. So tawagan niyo ulit o puntahan niyo ulit, kausapin niyo ulit, baka nagkaroon lang ng problema, di ba? Kasi itong mga maniningil ko ng mga online lending apps, masyado mainipin. No, hindi ho ganyan ang paniningil, no. Wag ho kayong maging mainipin, no. Tsaka kasi ang ginagawa ninyo puro pananakot eh. 'Di ba? Iaharas niyo, tatakutin niyo, di ba? Tapos ipapahiyaan niyo. Mario Joseph, paano kayo babayaran? Tingnan niyo. Nangako sa inyo, for example, alam nung kliyente na hindi siya makakabayad. Nangako. Ano gagawin nyo? Araw-araw niya pa rin tatawagan. Di ba? Nangako na eh. Tapos araw-araw niya pa rin tatawagan, araw-araw niya pa rin tatakutin. At araw-araw niya pa rin ipapahiya. Di ba? Masyado kayo mainipin. Pag sinabi ng kliyente na ganitong araw, hindi tayo niyo ganitong araw. Markahan niyo dun sa sa aging niyo. Makain ng kamote eh. Puro kayo bobo maningil eh. Tapos, intentional dropping calls. Kayo may kasalanan yan. Di ba? Bakit kayo bababaan? Sige nga, bakit kayo binabaan? Kasi lagi nyo minubuliglig, lagi nyo tinatawagan, nangako na. Araw-araw pa rin yung tinatawagan. Araw-araw nyo pa rin mini-message ng kung ano-ano. Talaga bababaan kayo ng tawag niyan kung ganun ang gagawin nyo. Di ba? Maski man sa'yo gawin. Di ba? Nangako ka na. Tapos araw-araw ka pa rin, araw-araw tinatawagan. Gagawin mo, di ba mabuburyong ka? Bababaan ka talaga. Kayo may kasalanan yan, hindi yung kliyente, kayo. Tapos, may ghost calls. Ito, ni-research ko itong ghost calls. Ito yung yung wala sumasagot. Ganun, no? Di ba? Kayo din na may kasalanan. Ba't kayo sasagutin? Di ba? Buti nga, sinagot yung telepono, hindi lang nagsasalita. Diba? Saka, bugukan nyo yan. Kayo gumawa niyang multo nyo. Ngayon, takot na takot kayo. Diba? Ang pitahin mo. Tapos, ito nakakainis dito eh. Tapos, sabi nila, nagpipretend daw na magbabayad kayo during that day. Hindi sila nagpipretend. Diba? Kasi nga, mainipin kayo. Saan kayo nakakita? Let's say, ang due date. Anong araw ngayon? 16. 16 ang due date. Pipilitin nyo magbayad alas 12 ng tanghali.
Hindi ba naman kayo mga gago talaga eh? Oh. Hanggang ano oras ba ang ang 16? Oh. Hanggang ano oras? Di ba hanggang ano yan? Hanggang 11:59? Antayin nyo hanggang 11:59. Oh. Hindi na makagaya nung dati na yan. Oh. Dati, pag naniningil kami, ang sinusunod namin cut-off, yung banking hours. Kasi i-deposito namin yung siningil namin. Oh. Eh kayo ano ba? Online ng bayad ha. Oh, eh ba't kailangan mong pilitin pagbayarin ng 12:00 ng tanghali? Hindi pa tapos yung araw. Oh. Sasabihin nyo, pretending not to pay. Mga bugok, hindi pa tapos yung araw eh, antayin nyo. Diba? Matuto kayo mag-antay. O di kaya antayin nyo hanggang end of the day. Oh, ibig sabihin ko ba na end of the day yung working hours? Oh, hanggang alas 6, alas 7. Antayin nyo. Ay, ng kamote. Alas 12 ng tanghali. Oh, kasi simula nyo palang halos magtrabaho nun eh. Oh, tas mananakot pa kayo pag hindi nagbayad, tatawagan yung ano, yung mga nasa contact list, o ipapahiya sa social media. Bugo kayo. Mariusip. Tapos, ito. Dito uminit ang ulo ko eh. Your valid ID will be used for banning and reported as bad debtor in all lending company. Oh, bakit? May asosasyon ho ba ano? Member ho ba kayo ng asosasyon ng lending? Oh. Saka anong banning? Oh. Well, there's no such thing as banning. O yung sinasabi niyo blacklisting. Ha? Walang ganun. Meron lagakan. No, lagakan ng mga basic information. No, pagka kay kasapi na CIC, which is mandated ng batas 'yan, no? O anong ginagawa ng mga abusadong online lending apps? Hindi member ng CIC. Tapos mananakot, nagre-report. Bugok. Mariusip kayo. No. Mandated ng batas 'yon na dapat miyembro kayo ng CIC para kayo ay makapag-operate. Ano ginagawa nyo? Wala. Di ba? Pati nga yung mga batas at memorandum na nilabas ng ating mga gobyerno na nakakasakop sa pagpapautang, hindi nyo sinusunod eh. O, di ba? Ganun katitigas ang ulo nyo. Ganun katitigas ang mukha nyo. Di ba? Mariusip, tapos magpapaano kayo, banning. Banningin ko mukha nyo eh. Straight report. Oh. Hindi nga kayo member na CIC. Oh. Diba? Tapos may reporting. Bugo. Tigilan nyo kami. Oh. Merong mga mangilan-ngilan, no? Yung mga legitimate na mga online lending apps. Meron ho yan. No? Yan, miyembro ng CIC. Tingnan nyo na lang ho sa website ng CIC, nandun ho lahat yan. Okay po? Tapos, ano pa, sasabihin nila, it may affect any process of government loan issues. Ano kinalaman? Nung hindi pa lang nakabayad sa inyo. Yung sa mga government process, government loans, walang kinalaman ho rito, yung mga loan sa Pag-ibig, loan sa SSS. Wala akong kinalaman dun yun. No? Mga pananakot nyo eh. Oh. Hindi nga, sabi nga hindi kayo member ng CIC, hindi kayo member ng CMAP, hindi rin kayo member ng NFIS. Oh. Katibay ng mukha nyo para kayo manakot ng ganyan. Oh. Wala ho kayong karapatan magsalita ng ganyan. Kasi unang-una ho, hindi kayo marunong maningil. O, pangalawa, yung mga batas at memorandum po na nilabas po ng aming gobyerno, nakakasakop po sa pagpapautang, hindi nyo sinusunod. O, tapos, itong batas na inilabas po ng CIC mismo, kasi required kayong maging miyembro. O, ano ginagawa nyo? Wala. Hindi kayo kasapi. Tigas ng ulo nyo. Tapos ngayon, pati yung mga loan ng mga kliyente ninyo, sa gobyerno, apektado. Kalukuhang malaki yan. O, diba? Puro kabubuhan yan. O, tapos ito, please stop reasoning and find a way to settle it today. Wow, ang tibay mo. Anong reasoning? Diba? Hindi nga kayo nakikipag-reasoning.
ginagawa nyo, mumurahin nyo. Diba? Pagka hindi pabor sa inyo, yung kausap nyo. O, diba? O, mumurahin nyo. Tatakutin nyo. Diyan kayo magaling. Wala kayong ibang alam kundi manakot, mangharas, o mamahiya. O, diba? Pagka ho ganyan, nakaranas kayo ng ganyan, aba, ayan ho, pa-flash ko sa screen po ninyo. Ayan po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede ho kayo mag-file ng complaint. Through email lang po yan. No, lahat po ng screenshot ng kanilang pang-aabuso, i-send nyo po sa kanila. Okay? Nandyan po ang SEC, ang NPC, ang PNP Anti-Cybercrime Group, ang NBI Cybercrime Division. Nandyan po lahat yan. Email nyo ho. No? Puro mga bugok yan eh. Oh. Maano ngayon, mabilis umaksyon po ang mga sangayon ng gobyerno natin. Talagang tinutugis, no? Ang mabigat lang ho talaga, napakahirap hanapin. O kagaya ho nung sinasabi ko before, no? Yun hong na-revoke lately, no? Hindi makita, ba? May opisina nung pinuntahan, alang tao. Yung mga ahente daw ho, work from home. O, di ba? May nabasa nga ho sa comment, narinig pa raw tumatahol na aso tsaka tumitilawak na manok. Ibig sabihin, work from home. Di ba? So, ako hindi ko maintindihan yung ganong setup eh. Maniningil ka work from home. O, paano ka masusupervise ng mo yan, ng head mo? Di ba? Anak ng kamote. Hindi yung ganyan ng paniningil. Sus Mariosep. Oh. So napakita ko na po sa inyo kung saan kayo magko-complain, di po ba? Ngayon, ang gawin po ninyo, pag-ipunan po ninyo. No? Pag-ipunan nyo yung halaga na dapat nilang bayaran, lalo kung naharas kayo. Pare, naharas kayo, tinakot kayo, na-depress na kayo, nagkaroon kayo ng anxiety. Okay? Bayaran nyo lang ho kung magkano yung dapat yung bayaran. No? Pero one time lang siyang babayaran. Okay? Picturean nyo yung resibo o yung proof of payment or di guys, screenshot nyo, send nyo sa kanila, email nyo. Okay? Ngayon, tanong nyo sa akin lagi is, hindi naman sila pumapayag ng ganyan, maniningil pa rin sila, mananakot pa rin sila. Tama. Oh. Pero ho, nabayaran nyo na at least yung dapat yung bayaran. Okay? Kahit saan sila makarating. Oh. Hindi na sila hindi sila papansinin dahil bayad na kayo eh. Oh, naka-experience, basta ho kayo nakaranas, no? Naka-experience kayo ng pananakot, panghaharas. Bawal ho 'yan. Oh, bayaran niyo na lang kung magkano yung naka-due sa inyong amount. That's the principal and the interest. No? Kahit magpunta ho sa sa hukuman niya na hindi naman nila kayang gawin, no? Wala silang magagawa. Hindi ho sila papaboran dahil ang dami linalbag niyan eh. Oh. Yan na pagkataas-taas ng interest. Saan kayo nakakita? 7 araw. Walang ya. 7 araw lang ang interest nila, inaabot ng ng 50%. Oh, 70%. May 10% per day. Oh, may 70% yun. Tapos yung kinakaltas pa nilang 50%. 120%. Sa loob ng 7 araw. Bahi. Sinusunog na kaluluwa nyo sa impyerno. Grabe kayo. Grabe yung ginagawa nyo sa mga kliyente ninyo. Diyan ako naiinis eh. No? Natatypecast tuloy lahat ng lending, financing at bangko na ganyan. No? Sa ganyan yung gawain. No? Na hindi ko maintindihan kung anong utak meron yung mga may-ari ng kumpanya ninyo eh. No? Pwede naman kayo magpahiram ng pera sa maayos na pamamaraan. Di ba? Bakit kailangan nyo pang mang-argabyado ng tao? Kaya nga yan ang hiram kasi gipit. O may pangangailangan bilhin o may pangangailangan tustusan. O, tas nyo, sinasamantalan ninyo. Grabe. Hindi tama ho yung ganyan eh. No? Ang linaw-linaw ho, no? Nakasaad po sa ceiling on interest rate. Pag 10,000 yan, pababa. No, 10,000 pesos pababa at hindi lalagpas sa 4 months, 'di ba? Dapat 15% per month lang. Oh. Kayo
120%. Grabe. Oh. Kayo na lang pinaghahanap buhay ng tao. Diba? Mariusip kayo. Oh, yun no, ang kagaya ng sinabi ko kanina, bayaran nyo na lang po yung amount due. Oh, tapos message nyo sila. Ang gawin nyo is magbalit na kayo ng SIM card para hindi kayo mabuliglig, para hindi kayo makulit. Oh. Tapos i-secure nyo yung inyong mga social media account. Yun ho ang kasagutan para hindi na kayo makulit. Kasi talagang hindi ho sila papayag. Ganyan katitigas ang mukha niyang mga yan. Oh. Pero ang importante ho doon, yung konsensya ninyo, malinis. Bayad kayo eh. O, di ba? Maski ho sa batas, bayad kayo. Basta itatago nyo lang lahat ho yung mga mensahe sa inyo. No, ng pananakot, panghaharas. Katibayan ho yun. No? Na kayo, naharas, di ba? Nagkaroon kayo ng depression, anxiety, at binayaran nyo kung ano man yung dapat yung bayaran. Tapos na yun. Yun yung obligasyon yung bayaran eh. Di ba? Pero kung, eto ho ang pagkakaiba ha, pero kung yan illegitimate na lending, financing at bangko, na hindi naman kayo, or even OLA, hindi naman kayo inaabuso, hindi kayo hinaharas, hindi kayo ay wag niyo anuhin, wag niyo sasalbahin ng pagbabayad. Kung sumusunod sa mga batas at memorandum, wag niyo sasalbahin ng bayad. Makipag-usap po kayo ng maayos. No? Ang diyan, ang isang tip ko diyan, no, pagka yan nag-apply kayo ng loan at let's say inexplain lahat, kumbaga yung proseso ng pagpapautang nasunod, di ba? Merong verification, may credit investigation, may evaluation, no, may approval, inexplain yung papautang sa inyo. No? At meron kayong pinirmahang kontrata. Ang pirma ho ng kontrata, it's either ho yan, pinirmahan nyo talaga, no, ng actual, electronic, or digital. No? Yung pag-click to accept, or dun sa phone po ninyo or tablet, ipipirmahan nyo siya. Oh, acceptable ho yun sa korte. No? So, yun yung mga mga tips ko sa inyo na yun illegitimate. At kung darating yung oras ng singilan at hindi naman kayo hinaharas. Di ba? Oh, nasunod ho sa interest rate. Oh. Yan ho, mga legitimate yan. No? Yun ho ang pakakatandaan po ninyo. Basta ho, sinunod yung batas at memorandums, no, na nakasaad po, no, or nakakasakop sa pagpapautang, ay yan. Legitimate ho yan, no? Pero kagaya sinabi ko, pagka kayo na abuso, nakaranas ng pangharas, no? Na nakasaad po doon sa prohibition and unfair debt collection practices, kahit ho yung amount due lang ang bayaran po ninyo, sweldo kayo, palit kayo SIM card, linisin nyo yung telepono ninyo, tanggalan nyo sila ng access, burahin nyo, o reformat po ninyo, o pinakamaganda, bumili kayo ng cellphone. Diba? And make sure that yung inyong social media is secure. Wala na, tapos na yan. No? Yung konsensya nyo na wala na kayong kumbaga nabayaran nyo yung utang nyo, okay na ho yun. No, sa mata ho ng Diyos, sa mata ng tao, bayad na kayo. At sa mata ng batas, bayad kayo. No, yun ho yun ang pinaka-importante doon. No? Huwag niyo hong dibdibin kasi pagka yung mga yan, inisip yung pananakot nila, madidepress ho kayo. Magkakaroon kayo na anxiety. Hindi naman ho matatapos doon. Diba? Kunwari nakabayad kayo, hindi matatapos ang anxiety tsaka depression. Habang buhay niyo yung dala yan. Oh. Yan ho ang gusto ng mga damuhong online lending apps na yan, mga abusado na yan. Oh. Kaya huwag niyo ho silang hayaan na gawin sa inyo yun. Lakasan niyo ho ang loob ninyo. No? Labanan niyo yan. Hindi yan dapat kinikimkim o iniisip. No? Maghanap kayo ng tao na makakausap po ninyo. Di ba? Ganun ho ang gawin po ninyo. No? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.